Gawin ninyo gaya ng ginawa ko. Pinagpalang araw ng Huwebes Santo, kapanalig, ginugunita po natin ngayon ang huling hapunan ng Panginoon. At pagbati po sa lahat ng ating mga pari. Happy Priest Day po at maraming salamat sa inyong paglilingkod sa kawan ng Panginoon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa Mabuting Balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo ngayon. Bago magpiesta ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras upang tumawid mula sa mundong ito patungo sa Ama. At siya na nagmahal sa mga sariling kanya na nasa mundo. Minahal niya sila hanggang sa katapusan. Naghahapunan sila at naipasok na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo siya. Alam ni Jesus na ipagkakaloob ng Ama sa kanyang kamay ang lahat. At mula sa Diyos siya galing at sa Diyos siya pabalik. Kaya tumindig siya mula sa hapunan at hinubad ang tunika at pagkakuha ng tuwalya ay binigkis sa sarili. Pagkatapos ay nagbuhos siya ng tubig sa hugasan at nagpasimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Nang lumapit siya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, "Panginoon, ikaw ba maghuhugas sa aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang aking ginagawa, ngunit mauunawaan mo makaraan ang mga ito." Sinabi sa kanya ni Pedro, Hindi mo hugasan ang aking mga paa, magpakailanman." Sumagot si Jesus sa kanya, "Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin." Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, hindi lamang mga paa ko, kundi pati na ang mga kamay at ulo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mga paa lamang ang kailangang hugasan nang naligo na, dahil malinis na ang buo niyang sarili. Malinis na nga kayo, subalit hindi lahat." Kilalan na ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Dahil dito kaya niya sinabi, "Hindi lahat kayo'y malinis." Kaya nang mahugasan niya ang kanilang paa, kinuha niya ang kanyang tunika, bumalik sa hapag, at nagsalita sa kanila, "Nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Kayo'y tumatawag sa aking Guro at Panginoon. Tama ang pagsasabi niyo dahil ako nga. Kaya kung hinugasan ko ang inyong paa, ako na siyang Panginoon at siyang Guro. Gayon din naman kayo dapat maghugasan ng mga paa ng isa't isa. Isang halimbawa ang ibinigay ko sa inyo upang gawin niyo gaya ng ginawa ko sa inyo." Sa huling hapunan ng ating Panginoong Hesukristo, itinatag niya ang sakramento ng banal na Eukaristiya at ng banal na orden. Kaya naman, hindi pwedeng paghiwalayin ang banal na Eukaristiya at ang banal na orden. Walang Eukaristiya kung walang pari. Kung walang pari, wala ring Eukaristiya. Kaya naman, sa araw na ito, batiin natin ang ating mga paroko at mga kaibigan nating pari ng Happy Priest Day. Mga kapanalig, sa huling hapunan, ipinakita rin sa atin ng Panginoon ang kahalagahan ng paglilingkod at pagmamahal sa pamamagitan ng paghuhugas niya ng paa ng kanyang mga alagad. Hindi nila ito maunawaan sapagkat nakakondisyon na sa kanilang isipan na kailanman hindi pwedeng magsilbi ang guro sa kanyang mga alagad. Kaya naman, binasag ng Panginoon ang ganitong kaisipan. Sinabi ni Jesus, "Tinawag ninyo akong Guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat rin kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan." Ito ang nangyayari sa tuwing nagdiriwang tayo ng banal na Eukaristiya. Hindi lang natin basta-basta tinatanggap o kinakain ang banal na presensya
ng ating Panginoong Hesukristo sa banal na komunyon. Tinatanggap at kinakain rin natin ang uri ng kanyang pamumuhay, ang pagiging maawain, mahabagin, at mapagmahal. Kaya naman pagkatapos ng misa, isinusugo tayo. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Makita nawa ang epekto ng Eukaristiya sa ating buhay, ang buhay pagsisilbi at pagmamahal. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa, nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.